Napakatulin, no? Kasi biro mo yan na so hindi rin natin masisi yun dahil siyempre ano siya, no? Talagang yun ang gawin niya. Pero during that time, after that accident, siyempre ano siya, no? Medyo kumalma na, no? So alam niyo po ba mga kaibigan na ako ay pinatawag ng kanyang tatay, ako pa yung pinagalitan, no? Siyempre, ang kwento ng anak niya, siyempre doon siya maniwala. At sa akin, hinayaan ko na lang, no? Kasi wala naman pong nangyari. Safe naman po ako, no? Ang mahalaga sa akin yung bike ko na maayos lang po, sold na, no? So, ang ginawa, binalance niya yung mga ano niya, binalance lang yung kanyang mga gulong, no? So, ibig sabihin yung parang sa Ilonggo, gibagay lang, no? Ibig sabihin inayos. So, yun mga kaibigan. So kaya during that season, siyempre natatakot ako, no? So biro mo yan, lumipad ako. So talsik ako dahil sa tindi ng ano, no? So yung takot na yon, so salamat sa ating Panginoon na during that accident, hindi talaga ako natakot. Alam mo, natakot ako yung tapos na yung aksidente, no? Nasabi ko, paano kaya kung nahagip talaga ako ng ibig sabihin kung alimbawa una yung ulo ko sa semento or whatsoever, no? So doon ako natakot. Tapos yung pinagalitan ako ng tatay na doon na mumotor, doon ako natakot, no? So kaya subalit ang Panginoon natin ay ang grace niya ay siyang nagbigay ng kaayusan sa ating lahat, no? Blessing sa ating lahat. So yan, no? So ayun mga kaibigan, mayroon namang mga tao na nag-experience ng napaka-tindi na experience. Tapos pag hindi sila ma-debrief, so lalo silang matatakot, no? So yung aking tita, sa farm po sila nakatira. Dito naman sila sa Barrio 8, Norales, South Cotabato. Ibig sabihin magkatabi lang yung aming barrio o aming barangay. So ngayon, palaging natatakot. Ewan ko ba kung anong tinatakutan ni tita ko, no? So, ngayon, dahil sa takot niya, na-develop ngayon, bandang nagkaroon siya ng nervous. Naging nervyoso si tita, no? Kaya ang ginagawa ng kanyang anak na army, no? So, ito lang yung kanyang experience talaga na yung pulbura ng baril, ng bala, linalaga. So ibig sabihin yung small portion lang siguro tapos inaano o kaya pinapaamoy, no? So yun, no? So, nakaano naman yung tita ko sa kanyang nervous, no? So ibig sabihin mga kaibigan na ang takot pag mapabayaan natin, magiging nervous po siya. So dapat maano natin, no? Ma-overcome natin yung tinatawag natin na ating takot. No, naalala ko yung bansang Bangladesh, no? Yung kanyang kanta, yung parang national anthem nila ay "We will overcome someday." So, yun sa praise na yun, "We will overcome someday." Sa praise na yun, ibig sabihin na mayroon silang strong faith na whatever the problem of the government of Bangladesh, mayroong solusyon. So, siyempre, ganun din po tayo dahil tayo ay isa sa mga tayo ay Christian nation, no? So, ibig sabihin, mayroon tayong powerful na pinapaniwalaan po natin, no? Kaya, napakaganda sa atin, no? So, yan, no? So, yan ang sa takot dapat makontrol natin, mga kaibigan, no? So, whatever the situation is, dapat yung takot ay makukontrol natin. Tapos, mayroon tayong, mamaya pag-usapan natin yung the fear of the unknown. Pero, ito muna mga kaibigan ang pag-usapan po natin. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, no? So, ating alalahanin palagi na, kasi mayroong isang, si Pastor Dan, ang sabi po ni Pastor Dan, sabi niya hindi. Sabi niya si Lord ang mag-order ng kanyang angels upang gabayan tayo o alalayan tayo, no? Kasi pinag-usapan namin yung mga demon possessed, no?
how to counter the demons. So, parang yung pinag-usapan pa namin. Sabi niya, siyempre, una-una dyan, na dalangin tayo. Tapos, siyempre, hindi daw natin pwedeng utosan si Lord, kundi siya mag-utos sa kanyang mga anghel upang alalayan tayo. So, yun, no? So, tulad dyan, no? Mayroong isang pagkakataon sa mga gatherings, no? May mga gatherings, religious gatherings. So, ngayon, mayroong isang dalagita, no? So, ngayon yung dalagita ngayon ay napuspos siya ng power ng kadiliman. No? Ngayon, naligo. Tapos sa ligo, lumabas na nakahubad. Hubot-hubad. No? Tapos lumutang. So, siyempre takot yung mga tao dahil lumutang. No? So, kaya ang nakadisturb pa doon dahil wala siyang saplot na nakalutang. No? So, kaya ang ginawa ng mga kasama niya, siyempre prayer sila. No? So, hindi daw makuha. No? Kaya yung Vatican na experience na kasama nila, yun ang tinawag. So, alam niyo ba ang ginawa niya? Ang prayer niya, sabi niya, Lord, tulungan mo po ako na pagdating ko, okay na. No? So, ang ginawa niya, mga kapatid, pagdating niya doon sa sitwasyon na yun, na mayroong hubot-hubad na babae na nakalutang, ay kanya lang tinabunan. Ibig sabihin, mayroon lang siyang itinabon, no? Maaring towel or whatsoever. Tapos, okay na. No? So, ibig sabihin niya, mga kaibigan, na naka-powerful yung ating prayer. No? Tapos, mayroon namang no? Tumawag siya yung abang lingkod, no? Sabi niya, alalayan niyo po muna kami. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, ang maplato namin dito sa kusina, tinatapon na wala namang tao. Siyempre, hindi naman pwede ako mag-iisa lang. Tumawag ako ng isa kong kasama. Sabi ko, tulungan niyo po muna ako dahil mayroon dito daw, may sa kusina daw po nila, ay ang maplato at kutsara ay lumilipad, nagliliparan. Banahuli, pati kutsilyo daw. No? O kami po ay pumunta. No? So, siyempre prayer. Bago pumunta, prayer. Kasi wala ibang pananggalang tayo ay prayer. Pati daw Bible ay nawawala. No? Sabi ko, mag-awitan kayo ng tungkol kay Lord. Sa magitan ng dugo ni Lord ay ganito, ganyan. No? So, wala pa rin daw. No? So, yan. No? So, siyempre nag-Bible study kami. Na si Lord ay ganito, ganyan. No? Powerful. Ayan. Pero sabi nila, wala pa rin daw. No? So, subalit, kung tayo ay mayroong malakas na pananampalataya, ang sabi sa New Testament, no? Nakit ang bundok ay pwede nating ipalipat sa dagat. Yan, no? Di ba? So, ibig sabihin, figurative po yan, mga kaibigan, na pag tayo lamang ay maniwala. Yan, no? Kaya, so, life and death in this power of our mind. No? So, sa isip lamang. So, yan, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon. At salamat sa pagkakataong ito na tayo ay sama-sama upang tayo ay mag-sharing. No? So, ganun pa man yung lumutang na yun na babae, no? Na nawala ng saplot. No? So, siyempre, under the influence ng puwersa ng kadiliman. No? Sa Ilonggo yan, malaot nga espiritu. No? Sa Tagalog naman ay puwersa ng kadiliman, power of darkness pag sa English. No? So yan, mga kaibigan, so kaya napakahirap, no? Subalit,